Hello traders! Welcome back sa ating YouTube channel. In this video, we will be discussing yung naging trading plan natin about kay Green para next time masakyan ninyo kapag nakakita kayo ng similar setup na nangyari din kay Green sa ibang stock. So as you all know, share natin sa inyo na itong case study na na-spot natin yung stock na to, si Green, last February 11. Tapos na-share ko din to sa mga students natin. So, by this time, they are already up by 30% kung nasakyan nila or napasukan nila ito sa tamang entry point in just 3 days. So, ito yon yung naging trading plan namin. So, ayan, Green last Friday, actually Thursday ito kasi holiday ng Friday, medyo nagkamali lang ako. The stock is about to break out the 3.22 pesos per share resistance but failed to perform a strong follow through. Yun yung gusto natin makita parang inano siya pinigilan siya. Kaya inaantay natin, minomonitor natin. So, observe if the stock will continue its uptrend, upward momentum and hold its 3.22 per share kapag nag-breakout to. Kasi pwedeng magkaroon ng mga whipsaw. Katulad nung shinare ko sa inyo na VOL trade, di ba? Nakita nyo, 2 beses nagkaroon ng whipsaw, nagkaroon ng bull trap. So, ito, ganun din ang gusto natin makita. Kailangan mag-hold siya. Aggressive entry point anywhere near 3.22 pesos per share provided of strong price action and volume. So medyo walang conservative entry point dito kasi dahil nga sa chart structure niya, dun sa technical structure niya. Kasi may mga risk tayo katulad ng exaggerated bearish divergence, medyo poor at saka wide and choppy yung structure ni Green. Kaya medyo ginawan ko aggressive entry point to para sa mga aggressive traders only. So, kapag nag-materialize itong trading plan natin, we can set the following target prices, 3.51, tapos 4.19, and 4.81 pesos per share, of which, sabi ko, yung dalawang last target prices are very significant kasi ito ay nag-registered last year, 2001. Kapag binaktest nyo, tinignan nyo, medyo illiquid siya, kaya highly significant siya. At kung makikita nyo, masyado nang malayo yung agwat, no? Halimbawa, itong 3.51, medyo malayo siya sa agwat na 4.19 pesos per share. So, kapag nangyari yon, nag-materialize yung trading plan, you can have a potential 9 to 50% gain. So, pag-aralan natin yung chart mismo ni Green. Kung alam nyo, dito pa lang sa February 11, napansin na natin siya, right? Dito. So, sabi ko, pwede ka mag-entry upon breakout netong 3.22 pesos per share, which is nangyari. Nangyari siya, nag-breakout, tapos lumusot siya konti, tapos bumalik din, no? Kapag ganun ang nangyari, pwede ka maglagay ng risk-reward ratio, halimbawa, ganyan. Cut loss mo, halimbawa, 2%, medyo mababa, itansyahin mo, halimbawa, ito yung magiging target price mo, 9%. Kung magiging cut loss mo, halimbawa, 3%, kung of which, hindi pa siya nati-trigger dito. Kung sakasakaling i-trigger niya, ma-reach niya, okay ang setup, okay ang trade. Bakit? Kasi you are just losing 3%, tapos ang potential upside mo, 9%. Halimbawa, hindi pa natin nakikita itong pinaka-movement niya or yung momentum. Ito pa lang. Nakikita nyo na panalo talaga yung trade setup mo. Mananalo ka ng 9%, matatalo ka ng around 3% lang. Of which, hindi pa niya talaga na isagad. So, pwede mag-hold ka, no? Pwede ka mag-test buy, tapos bumagsak, pwede mong i-hold yun kasi hindi masyadong masakit yun. Kasi test buy pa yun, buying on tranches. Tapos, pwede ka mag-add kung nakita mo at the end of the day, bumawi, above average yung volume, medyo malakas, yung price action lang niya, hindi masyadong convincing, right? So, pwede ganun ang maging ano mo. Now, kung makikita nyo, merong exaggerated bearish divergence, which is the risk. Pwede ganun ang mangyari. Pero kinabukasan, 'di ba? After 2 days nung initial post natin kasi dito natin pinost 'yon sa weekend, after 2 days nagkaroon na ng strong upward momentum plus positive 20% yung naging galaw niya. So halimbawa, kapag ganoon, pwede ka mag-add pa ulit dito kung gusto mong mag-buying on tranches. Pero this is very tricky kasi sell on strength nga yung strategy natin kay Green, right? Pero makikita mo, na-breakout niya to madali niya lang na i-breakout yung 3.5 pesos per share. Kung nagbabantay kayo ng chart, kung ititignan nyo yung intraday, ayan madali niya lang na-breakout, ayan So, pagka ganon, nakikita mo nag-hold, nagkaroon ng retracement, tapos nag-hold siya,
pwede ka magdagdag, right, dito, somewhere here, sa mga retracement. Okay lang din yan, kasi medyo malapit lang yan sa support. Kasi etong previous resistance, magiging support na siya eh. So, pwede ka magdagdag dito. Tapos, hanapan mo lang ng tamang entry, kasi mababa naman yung base mo eh, nandito na eh. And approximately, meron ka ng around 10% na gain, right? So, pwede ka magdagdag kung dito yung sa 3.22 pesos per share yung naging entry point mo. So, balik tayo sa daily chart. Kung makikita nyo, talaga na breakout niya at na-challenge niya ulit yung pangalawang TP niya or yung target price. Of which, kung makikita mo, dito pa lang nahihirapan na. So, from this point, pwede ka na mag-sell in tranches. Pwede na. Kasi halimbawa, kung nag-add ka dito, tapos nagkaroon ka ng around 18 or sabihin natin 15% gain, pwede na, not bad, right? Tapos nakabili ka pa dito sa unang tranche mo, pwedeng tatlong tranche ang mangyari. Pwedeng isa dito, tapos yung nakabawi siya, nagdagdag ka pa ng another tranche, tapos dito bumili ka. Pwedeng pangatlong tranche na yon. Tapos ibebenta mo siya somewhere here dito sa may 3.20 pesos per share kasi nga nung pagka-breakout pa lang niya dito malakas, right? So ayan, pwedeng ang mangyari dito ka mapapabenta tapos kinabukasan umangat. What if kung umangat, iba-buyback mo ba? Syempre hindi kasi nakapag sell on tranche ka lang naman eh. So halimbawa, pwede ang sell on tranches mo 50% tapos 25-25, pwedeng ganun. Or pwedeng equal allocation like 30-30 40, pwedeng ganun, or 33-33-33, pwedeng ganun. Pero, mas gusto ko 40-30-30 kung magsa-sell on tranches para at least balik na yung naging capital natin. So, ngayon, back to the reality, kung makikita nyo, marami tayong mga resistances itong kulay pink. Na kung babalikan ninyo, makikita nyo, nangyari itong mga ito last year, 2001, or medyo around 20 years ago. Na kung makikita nyo, illiquid siya during that time at umabot pa to around 60 pesos per share kung di ako nagkakamali. So, let's see ayan, no, makikita nyo, ayan. Yan, nandito natin siya kinuha yung mga resistances na yon. Tapos kung makikita mo, kung magba-backtest ka, umabot pa yan ng around, ayan, 60 pesos per share. Kaya, medyo malayo pa tayo sa katotohanan, yung mga all-time high. Pero, yung nangyaring breakout dito, sabihin natin 3.2 pesos per share is multi-high yan. So, kung makikita nyo, nangyari yung resistance niyan last 2008. Ayan, no. Kung makikita nyo, challenge siya dito, 2008, challenge ulit dito noong 2019, at ngayon, challenge niya ulit sa year 2021. So, multi-year, resistance or multi-year breakout. Ngayon, yung mga pink na resistances na tinuro ko sa inyo kanina, na kunwari itong 4.2 pesos per share, is nanggaling na to dito sa year 2001. So, kung makikita niyo, ayan, medyo illiquid yung sample point natin ng mga resistances na wherein pwede na rin natin kunin or pagbatayan dahil wala naman tayong ibang resistances na makikita. At kung makikita nyo, sakto din yung closing ni green sa 4.2 pesos per share or ito na nag-hold siya kasi nagkaroon ng retracement. Ngayon, ang tanong, kung meron kang green, ano ang dapat mong gawin? Kung meron kang green, I assume nakapagbenta ka na around dito sa may 4.2 pesos per share. So, ang mangyayari, meron ka ng natitirang 50% tranche or sabihin natin 60% tranche na titingnan mo kung mag-hold itong 4 pesos per share. Kapag na-breakdown pa niya ito, pwedeng magbenta ka na ulit. Tapos, ang pinaka-last na benta mo, halimbawa, itong MA9, pwedeng maging trend following mo yung MA9 o itong stock na to. Kasi, nakapag-bag ka na ng around, magkano siya, kung nandito yung entry point mo, nakapag-bag ka na around 30%. Tapos, sabihin natin, nag-breakdown ito sa 4 pesos per share, nakapag-bag ka ng around 22 or 23%. Tapos sabihin natin dito banda. So, another 15%. So, not bad na yung trade mo kung magsasell on tranches ka. Ngayon, sa mga nagbabalak bumili or magkaroon ng entry point, I would suggest na avoid muna, wag muna kasi it is not the right timing. Kasi mamaya, pag bumili ka, kunwari dito sa taas, tapos nagkaroon ng buhusan, sabihin natin hindi to nag-hold itong 4.2 pesos per share, medyo malaki yung magiging talo mo. Kasi halimbawa, dito ka nakabili, so around 10% na kagad yung talo mo. Kunwari, challenge niya yung intraday low niya, around 4 pesos per share. So, kung medyo newbie ka, mapapabenta ka, tapos biglang umangat, right? Pwedeng ganun na mangyari. Tapos, medyo illiquid siya pagka
binantayan mo yung intraday trade niya, medyo liquid siya kasi nagkakaroon ng buhusan. Tapos nangyari Friday pa, so sell on strength talaga ang nangyayari. Nagiging Friday rule, so nagkakabentaan. So I would suggest avoid ka muna kung naghahanap ka ng entry point, antayin mo mag-consolidate siya, wherein pwedeng mag-consolidate between this itong price range 4.81 hanggang sa 4.2, or pwedeng dito sa 4.2 hanggang dito sa 4 pesos per share. Pwede dito mag-consolidate up until like 3.75 pesos per share. So antayin mo yung proper entry na maggagawa siya ng consolidation na based sa kaka mag-entry kung pagbibigyan ka ni market or pagbibigyan ka ng price setup ni Green. So sa mga gusto mag-take profit, nasabi ko na, nabanggit ko na. So ayun lang. I hope meron kayo natutunan or napulot dito sa naging trading plan natin kay Green. And I hope nakatulong itong video na ito in order for you to have a good trading decision na gagawin mo for next week. So ayun lang. Good night and God bless.